Alinsangan magpapatuloy pa rin sa halos buong nalalabi ng bansa. Pero silangan ng Northern Luzon nakakaranas ng mga ilang maulap at kalat-kalat na pag-ulan kabilang na ang bahagi ng Mindanao. Bunsod pa rin ng extension ng trough, dulot pa rin ng remnants ng Intertropical Convergence Zone. At latest heat index forecast ngayong araw, tatalakayin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, April 7, 2025. Ang oras nating boss may maga ay alas 10:21 na ng maga. Stationary na maaraw at malinsangan dito pa rin sa atin sa Luzon, especially sa Metro Manila at Central Luzon. Bagmat may mga ilang bahagi sa hilagang silangan pa rin ng Luzon na patuloy naman na nakakaranas ng maulap at mga ilang mahihina at katamtamang ulan. Bunsod pa rin ng mayroong remnants ng water vapor dyan. Dulot pa rin na malakas na atin na easterlies, kaya ang silangang parte ng Luzon hanggang eastern sections ng Visayas, expected pa rin namin mga gloomy na ma-degenerate lalo na ngayong hapon. At inaasahan din ang mga biglaang localized thunderstorms. At base na rin sa ating thunderstorm watch, ang NCR nakataas daw within 12 hours. Kasama na ang buong Metro Manila at ilang karatig nito na Bulacan, Rizal, Laguna hanggang Cavite. So expected po yan kapag kaganyan. Normal naman lagi yan kapag mainit sa umaga, maaraw at humid. Then pagdating ng hapon ay nagkakaroon talaga ng mga ilang localized thunderstorms. Actually, kanilang madaling araw nga, nagkaroon ng sunod-sunod na lightning strikes ang nadedetect na aking lightning detection system, bagamat medyo malayo-layo naman ang mga detections nito. Kabilang na sa nakataas ang thunderstorm advisory ang buong Visayas area. Ayan, kasama na ang Palawan, ayan, maging ang Kalayaan Group of Islands, nakataas din. At sa Northern Luzon naman ang bahagi na Ilocos Norte at ang area ng Cagayan. At sa may bandang Visayas naman ng alos buong bahagi ng Visayas area mula Negros Region, Iloilo, except lamang siguro ang Cebu, kasama ng Iloilo, Guimaras, Antique, Capiz, Aklan, Leyte at Southern Leyte. Kasama ng Eastern Samar, Biliran ang nakataas na posibleng magkaroon pa rin ng mga forecast na thunderstorm. Within 12 hours po lahat yan mga folks. So medyo ready na lamang dahil expected natin ang araw ngayon ay partially cloudy po base sa ating forecast and storm prediction. Ayan. Kitang-kita naman po at maging bukas ng Martes, partially cloudy ang ating maghapon. So expected ay 35 degrees Celsius ang magiging temperatura natin. At kung titingnan naman natin sa forecast ng ating heat index, yan, mas improve na po. Yan, ina-update ko pa po. Example na naman dito sa ating heat index global o nationwide. Pwede na ninyong makita ang iba't ibang lugar ninyo sa buong bahagi ng bansa o maging sa iba't ibang panig ng mundo, pero naka-default ito sa Pilipinas, kaya sa mga gustong malaman pa rin ang heat index sa iba't ibang bahagi ng bansa, makikita po yan, ayan, maglo-load po yan at makikita po yung pinaka-current status niyan sa inyong mga lugar. So kung ano yung mga sineselect ninyong lugar, makikita po yan. So sa Palawan, dahil maulan, expected magiging mababa ang forecast ng heat index ninyo ngayong maghapon, naka-caution po yan. So hindi tayo makakaranas ng mas mataas na heat index dyan sa parte ng Palawan mga folks. At ang typically lamang na mataas ang magiging alinsangan dyan sa may bandang Ilocos Region. Ayan, nakataas po. Halos maghapon din ang magiging extreme caution at expected na pinakamataas ay aabot ng at least mga 36 degrees Celsius. Ayan, 34 to 36 degrees Celsius ang expectancy na highest heat index sa inyo dyan sa Ilocos. At sa may bandang San Jose, Mindoro naman ay expected na hanggang 36 degrees Celsius din ang pinakamataas na magiging forecast ninyo maghapon. So makikita po iba't ibang lugar kung ano yung area, yan, pati nga yung zip code kita din, no? So yan ang latest update natin. Under experimentation pa, so tinitingnan ko pa rin yung trial and error. Yan, mas mabilis ito at mas magaan i-load kahit sa mga cellphone ninyo kaysa doon sa website ni Pag-asa na grabe, ang bigat talaga ng loading time. Ewan ko paano bakit pa masyadong gumagamit pa kayo ng malalaking file size.
kapag ka web page kasi, lalo na't mga kababayan natin gumagamit minsan ng mga free data, dapat mas compress po yung ating internet loading para kahit mga free internet nakikita nila yung web page. That is dito mas madali po. Makikita ninyo ganito rin yung format, halos ganito yung format ni Pag-asa, pero sa akin is mas simplify. Yan. I-click nyo lang kung ano yung location ninyo, and then papakita ko anong area ninyo at gaano yung magiging status ng forecast na heat index. Ayan, kitang-kita po. So, expected dito sa Metro Manila ay umaabot ng 38 degrees Celsius ang magiging heat index natin. Ayan, umaabot ng 38 degrees Celsius. Ito ay sa district ng Quezon City, sa Diliman pa to, bandang UP Diliman area pa. So, mas madali, di ba? Kiklik nyo lang. So, kung taga Bulacan kayo, especially sa may Marilao, kiklik nyo lang yung area at maglo-load na po. At makikita po yung expected forecast. So, aabot din ng 38 degrees Celsius yung forecast expected na ninyo dyan sa lugar ninyo. So, extreme caution po ang expectancy. So, nasa inyong local government units kung magsususpend ng klase. Pero, kung titingnan natin dito, mukhang kaya-kaya pa ito. Kasi, mas maganda kung I suggest kung nasa 42 degrees Celsius man lamang yung heat index. Tsaka na siguro talaga kayo magsuspend ng klase. Pero mga 38 kasi medyo kaya pa nating i-maintain yan eh. Well, at least kita po ninyo dito kung alin yung mga matataas at mabababang heat indexes. Yan. Sa may bandang Bicol region, mataas din na rin. Umaabot ng pinakamataas hanggang 36.8 degrees Celsius ang heat index ninyo dyan. So, at least madaling makita at mas simplify at makikita yung extension dito. Ito, baka baguhin ko pa ito. Meron pa akong babaguhin dyan siguro sa graph. Yung kailangan naka-default, nakaganyan lang siguro ang gagawin ko. Yung heat index lamang ang kita. So, sa mga gusto lamang makita yung temperature, i-click on nyo lang. So, titingnan natin. Kasi kailangan heat index ang pinaka-primary na minomonitor natin. So, ayan, kitang-kita po. At yan ay sa may bandang Camarines Sur. So, mas madali, di ba, na nakikita ng mga kababayan natin yung magiging heat index forecast natin. Kesa doon sa webpage si Pag-asa, grabe, ang bigat. Yun. So, yun lamang po ang pinaka-simplify. Makikita natin ay naglalaro sa hanggang 38 degrees Celsius ang magiging heat index. Dito sa amin sa Caloocan ay ang pinakamataas na heat index sa amin, aabot din ng 38 degrees Celsius ang heat index ngayong maghapon po. So, hindi naman umaabot. Pero sa actual na heat index namin ay probably ay nasa kasalukuyan ay 41.2 degrees Celsius ang instrumentation heat index sa amin. So, sa actual o real time, makikita 41, umaabot pa rin ng 41 degrees Celsius. So, malayo dito sa forecast, pero at least may idea tayo na mataas yung ating magiging heat index ngayong araw. Yan, hindi nga lang pinapakita dito na aabot kasi forecast lang naman ito, pero at least may idea tayo na ganun kataas ang heat index natin. So, yun lamang po. At mula sa ating current conditions, overcast gloomy nga po, clear at few clouds lamang dito sa amin sa Caloocan. So, makikita sa ating live CCTV snapshots ay maaraw ang paligid namin sa Caloocan. So, wag po masyadong magbibilad, magdala po ng pananggalang sa ulan. Then, expected ang few clouds lamang ang ating maghapon. At sa pagdating po ng hapon, expected ang isolated rain showers and localized thunderstorms. Sa lowest temperature nito, naka-weather station, kaninang 5:29 AM, nakapagtala kami ng lowest of 26.6 degrees Celsius. Kahapon, medyo mainit, mas mainit ang aming temperatura, 34.1 degrees Celsius. So, mataas ang aming init kahapon. Kahapon ito ng 3:13 PM, umabot ng 34.1 degrees Celsius. So, ibig sabihin, kahapon, naging 46.3 degrees Celsius po ang naging heat index namin kahapon. So, grabe po, init sa amin kahapon sa Caloocan. So, expected dyan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Kung tatabi naman natin sa peak systems in past 24 hours, nangunguna ang San Jose, Occidental Mindoro na may 36.5 degrees Celsius ang grabing init sa kanila. Expected po yan. At sa Baguio City, stationary lamang at 17.4 degrees Celsius ang lowest temperature sa bansa. At sa Inulan naman ang Borongan, Eastern Samar, nakaranas ng at least 23 mm lamang na light o moderate rain showers. Samantala, sa ating namang
Humidity, well, medyo drier po tayo at 67%. So, medyo hot dry po tayo mga folks ha. Medyo mabilis magpatuyo ng sinampay. Tumaas ito ng 1% since last hour at mataas ang ating atmospheric pressure na nasa 1,013 hectopascals and steady ito since last hour. By the way, medyo functional na po yung ating volcanic thermal alert status. So makikita natin, so naaayos na natin yung formatting nito dahil nag-error po. Kaya ngayon medyo operational na po at makikita natin ay so far ay functional naman. Inoobserbahan na lang natin kung nagre-real time update siya. Kung mula kay Taal Volcano, base sa ating satellite MODIS, katamtaman lamang ang init niya sa pinaka-surface nito. Yan, medyo katamtaman, pero makikita medyo mainit-init ang paligid niyan. Nagkaroon pa nga ng wildfires yan sa paligid ng Taal. Hopefully ngayon naapula na at obserbahan na lamang po. Then expected na drought po ang paligid ninyo dyan. Expected po magkakaroon talaga ng mga wildfires dyan. At hindi naman tayo nagkamali ng paalaala since mga nakaraang linggo pa. Sa ngayon, normal naman ang kanyang thermal anomaly kay Taal, maging kay Mayon at Mount Pinatubo. So, diretso muna tayo kay Canlaon, which is si Canlaon kasi ang mas agresibo na bulkan sa kasalukuyan. So, tingnan natin yung obserbasyon kay Canlaon. May dalawang volcanic earthquakes daw ito na naitala at nasa 1,419 tons a day lamang since April 6. So wala masyado, moderate lamang ang continuous degassing nito at nanatiling pamamaga ng pinakabunganga nito. So dahil may mga volcanic earthquakes pa rin na itatala, medyo bantayin po natin, alisto lamang sa mga kababayan natin. Agresibo lamang o active o buhay na buhay lamang si Canlaon Volcano, kaya expected na medyo kita po yung pinaka-active na magmatic intrusion niya. Bagamat normal pa yung status niya, medyo bantayin pa rin natin dahil nagkakaroon nga po ng mga ilang volcanic earthquakes. Samantala kay Taal Volcano naman, kung sisilipin natin, ay wala namang naitalang kahit anong volcanic earthquakes. Ayan, mababa lamang yung SO2 emission, 1,535. Pangmatagalan pag-impis ng Taal Caldera nito, so walang masyadong aktibidad since nitong huling record April 4 po. Yan. So walang masyadong latest at wala namang masyadong anomaly itong si Taal Volcano. At kay Mayon Volcano naman, kung sisilipin natin, ay wala ring masyadong aktibo nito. May mga ilang crater glow lamang sa kanya. Normal yan kay Mayon dahil buhay na bulkan din naman itong si Mayon. Pero at least kahit papano ay medyo kalmado ang kanyang status so far. So, yun lamang. Makikita lamang yung pinaka-crater glow niya, especially sa gabi. At least maganda yan, nakakahinga ng maluwag ang Mayon Volcano. Hindi nahihirapan huminga na nagbumunsod ng medyo delikadong sitwasyon. Pero dahil normal at nakakahinga ng maluwag ang Mayon Volcano, medyo okay lamang yung kanyang pinaka-magmatic crater na natatanaw nga raw po yung kanyang crater glow. So, natiling moderate po ang ating air quality ha, at nasa 56 index po. So, magmas pa rin po tayo. So, may mga ilang thermal inversion pa rin nagaganap. So, magmas po sa mga sensitibong mga baga ngayong araw. At dumadalas po na nagkakaroon tayo ng mga moderate air quality situations. High tide and low tide status, minimum low po tayo ngayon. So, may mahigit 6 hours pa para mag-maximum high tide mamayang hapon, mga 5:12 PM pa po. So, wala po tayong magiging problema. Unless may matindi pa ring alon base sa ating sea level swell at yung significant wave height. Kung titingnan natin sa ating tropical cyclone assessment monitoring, ay makikita natin ay halos walang gaanong mataas na alon sa may buong katimugang bahagi ng bansa. Yung extreme northern Luzon sa may bandang Kalintang Channels, bahagyang umaabot sa 1.25 ang taas ng alon. So, laro-laruin nyo lamang ninyo, pero yung gale force winds, inaasahan natin yan sa extreme northern Luzon, sa baybayin ng Batanes Group of Island, at baybayin ng Cagayan at Ilocos Norte. Pero sa buong bansa, wala tayong problema, hindi naman masyado nakikitaan tayo na mataas ng alon. Ingat na lamang sa daloy ng easterlies na may dalang gale force winds po. So, pwede po yung mga maliit na sasakyang pandagat, alisto na lamang sa ating bugso ng hangin, dala nga po ng gale force winds. Samantala, sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:47 AM at nasa lulubog itong mga yang
mamayang 6:09 PM. At ang ating waxing gibbous na po, 69% illuminated na po ng sinag ng buwan. Hindi pa po ito nagmo-moonrise. So mamaya pa po itong mga hapon. 1:39 PM pa po ito magmo-moonrise at lulubog ito bukas na ng madaling araw at 2:42 AM na po. At sa ating local weather outlook para ngayong Lunes hanggang Martes, well, as usual, partly cloudy ang ating maghapon ngayon hanggang bukas ng Martes. Pero inaasahan na isolated lamang ang magiging pag-ulan since walang naka-forecast ngayong araw dito sa aking BC Weather Forecast. So maaring isolated lamang bunsod ng condensation mamayang hapon ng pag-ulan. Bukas ay partly cloudy din na maghapon. Wala ring naka-indicated na forecast ng pag-ulan. So expected isolated lamang ang maaring maganap na pag-ulan ngayong araw hanggang bukas ng Martes. Highest and lowest temperature expected 35 degrees Celsius. And lowest temperature expected ay nasa 26 to 27 degrees Celsius. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita natin halos stationary lamang gaya kahapon ang magiging lagay ng panahon mula sa extreme North Luzon. Magiging maulap at mga ilang mahina at katamtamang pag-ulan ang nararanasan ngayon dyan sa may bandang dulo ng Palanan, Isabela. Yan, especially dyan sa may bandang pagitan ng Isabela at ilang bahagi ng Tugigaraw na medyo magiging mas gloomy at maulap ang himpapahurin. Expected lamang na mga mahihina at mga localized thunderstorms ang iiral po dyan. So wala tayong magiging problema. Bunsod lamang yan ang malakas na daloy ng east list. Pero kung mapapansin ninyo sa buong kanluran ng North Luzon, maaliwalas, spelly weather po at matindi ang sikat ng araw dyan. So huwag masyadong magbibilad at magdala ng pananggalang sa tinding sikat ng araw. Expected po ang mataas na drought at dry na panahon hanggang Pangasinan at west portions ng Zambales. So magkaroon man siguro ng mga isolated rain showers, typically mga maliliit na tsansa lamang ito. Kabilang na ang buong Central Luzon, kasama na ang Bulacan, San Jose, Nueva Ecija, pababa na yan ng bandang Mabalacat, Pampanga, at dyan sa may bandang Bulacan ng San Miguel, Baliwag at San Jose del Monte. Katamtaman din at partly cloudy lang din ang buong bahagi niya ng Bulacan, kasama na Metro Manila at Calabarzon area. So wala tayong expected na anumang anomaly, kundi isolated rain showers lamang pagsapit po ng hapon o gabi ang iiral. Depende sa magiging water vapor sa silangan parte ng Luzon, dyan sa may bandang Quezon Province, mula Kasiguran, Aurora, Baler, hanggang Atimunan, General Nacal, and the rest ng Camarines Norte, papasok ng Bico Region na kung saan katamtaman din at moderate ang lagay ng panahon. Medyo nagkakaroon lamang ng accumulated water vapor sa may bandang Catanduanes, bandang Albay at Sorsogon. So expected ang mga mahihina at katamtamang pag-ulan. Buong Mimaropa, magiging katamtaman din ang lagay ng panahon, pero asahan ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog ang umiiral ngayon sa Puerto Princesa, pababa ng Brooks Point, Batarasa at Malabak. Expected din ang moderate and some heavy rain showers ang nakataas na probability dyan sa may bandang Brooks Point at maaring madamay ang Puerto Princesa. Magdala po ng pananggalang sa ulan sa anumang mga biglaang buhos ng ulan. Pero buong Southern Luzon, kasama ng Mindoro, moderate at ilang partly cloudy ang umiiral. So typically, isolated rain showers lamang ang maaring ulanin dyan sa inyo. Since makikita natin sa ating water vapor ay halos hindi gaano nagkaka-accumulate ang buong bahagi ng North Luzon, maliban na lamang din sa may bandang kanluran ng Palawan at kanluran ng Mindanao area at southern part ng Mindanao. So kita-kita naman sa water vapor. Wala dyan sa may bandang South Luzon and the rest ng Luzon, hindi masyado. At makikitang mas drier naman sa may bandang kanluran ng Lolo Luzon. So malinaw naman yan mga folks. So mula dyan sa may bandang South Luzon, mula Marinduque, Romblon at Masbate, katamtaman din ang lagay ng panahon. Medyo maulap naman sa pagdating sa may bandang Northern Samar at katamtama naman sa may bandang Eastern Visayas mula dyan sa may bandang Oras, Dolores, pababa na yun ng Borongan, Eastern Samar, all the way hanggang Guian, Eastern Samar. The rest ng Leyte hanggang sentro nito, kasama na ang Cebu at Bohol, katamtaman din nalagay ng panahon, pero medyo partly to some mostly cloudy ang iral nitong maghapon. So magkaroon man ng mga localized thunderstorms, isolated lamang ito madalas. Ganon din sa bahagi ng Negros region, kaya lang mas maulap ang katimugang parte ng Negros Occidental at Oriental, especially sa may bandang Sipalay hanggang Basay ng Negros Oriental. Mula naman sa may bandang Bayawan at Siato na nakakaranas ng clusterized moderate and heavy rain showers, kabilang na rin ang parting Dumaguete at Siquijor. So magtala ng pananggalang sa ulan dahil maaaring hindi naman yan nagtatagal na mahigit isang oras. Tumitila-tila din pero madalas gloomy ang panahon ninyo dyan.
Sa hilaga naman ng Bacolod, kasama na ang Canlaon area, katamtaman, pero partly tumusligaw di kayo dyan, kasama na ang buong Iloilo at Guimaras area. And the rest ng Panay Island ay magiging partly tumusligaw di po ang iiral sa inyo. Magkaroon man ng mga pag-ulan, typically mahihina at katamtamang pag-ulan. Sa Mindanao naman, asahan natin ang buong kanluran pa rin ng Zamboanga Peninsula. Patuloy kayo nakakaranas ng moderate na heavy rain showers dyan, lalo na sa dulo ng Zamboanga City, Basilan at Hulusulu. Maulap naman ang bahagi ng Zamboanga Sibugay at dyan sa may bandang Zamboanga del Norte, pagitan ng Gitalak hanggang Siocon at Siraway. Pero the rest ng northern part ng Zamboanga del Norte, mula Dipolog hanggang dyan sa may bandang Sinangan, and the rest ng Misamis Occidental hanggang dyan sa Zamboanga del Sur, na medyo katamtaman, moderate and fairly weather naman ang panahon. Magkaroon man ng isolated rain showers, mga light to moderate naman at hindi tumatagal ang mga pag-ulan, lalo na sa hapon, sa gabi o madaling araw. The rest naman ng Northern Mindanao ay magiging katamtaman na lagyan ng panahon, moderate to fairly weather. Ilang part dito sa mostly kaudi lamang ang iiral dahil sa ilang surface po near equatorial trough. Magiging katamtaman din at moderate ang lagay ng panahon sa may bandang Dinagat Island at Siargao Island o buong bahagi ng Surigao area hanggang Surigao del Sur o bandang Caraga area. Partly ito sa Moslicaw din naman ang medyo iira sa may bandang Hinatuan, Bislig, na nakakaranas ng ilang light to moderate showers hanggang dyan sa may bandang Banuan o bandang San Luis o San Francisco, pababa na yan ng bandang Moncayo hanggang Compostela Valley, sakop na ng Davao de Oro area. Mga partly ito sa Moslicaw di pong iira dyan. Pero at least madalas moderate ang lagay ng panahon sa inyo, so medyo humid pa rin sa inyo dyan at maaraw, kabilang na ang buong Davao region. Magiging partly cloudy and then maya-maya nagiging maulan lamang pagsapit po ng katimugan ng General Santos, Sarangani at areas ng Sorsogen area. Mula South Cotabato, Sultan Kudarat, Maguindanao del Sur hanggang North Cotabato na po yan na nagiging katamtaman at maaraw naman ang paligid ninyo, kabilang na ang Bukidnon area. So, dyan sa bahagi naman ng Lanao del Sur hanggang dyan sa dulo ng Lanao del Norte, moderate and fairly weather tayo dyan hanggang Cagayan de Oro. So, mas maaraw sa inyo. Huwag masyadong magbilad ng sikat ng araw. Pero expected maya-maya nagiging maulap ang inyong paligid at asahan ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms, especially lalo na may mga ilang surface trap na tumatawid dyan sa katimugang bahagi ng Davao region. So, generally, moderate and fairly weather naman ang halos buong nalalabi naman sa maliban na lamang sa ilang parte ng kanluran nito na kung saan ay may mga ilang cluster ng moderate and heavy rain showers na iiral, especially sa bandang Palawan, west portion ng Visayas at Zamboanga Peninsula. So bukod dyan ay magiging moderate and fairly weather naman kasama na ang buong Calabarzon area nga po at binanggit na natin sa buong parte ng Luzon area. Since wala naman tayo inasahan pa rin na sama ng panahon, so tingnan lamang natin ang status ng ating global spectral model. Patuloy lamang na stationary na magkakaroon tayo ng mga maiinit na alinsangan dulot ng easterly sa buong bansa at mga ilang kalat-kalat na pag-ulan dulot lamang ng mga ilang surface trap na dumadaloy mula sa silangang parte nito. So normal po yan talaga. At mula sa mean sea level pressure ay wala tayong naasahan na anumang low pressure area, probably hanggang 1008 hectopascals ang iiral hanggang April 10 na po yan ang expectancy natin na magiging ganito ang lagay ng panahon. Wala po tayong namamataan na anumang tropical wave o anumang low pressure area. Mula naman sa ating West Pacific Basin ay natiling negative po ang ating bansa sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So wala tayong masyadong magiging forecast dito mga folks. At mula naman sa mga computer models ay makikitang negative naman din at wala tayong expectancy din na makikitaan sa anumang forecast ng GFS, ECMWF, APNAPGEM. Lahat normal po at stilis lamang ang aasahan lamang natin na iiral sa bansa hanggang this whole weekday. So hanggang sa susunod na weekend na po. Mga ilang tropical wave lamang dito sa may bandang katimugan ng Mindanao, normal po yan dahil mayroong embedded na ITCZ sa paligid na yan ng Indonesian Peninsula. So expected yung mga near equatorial trough dyan na kumikilos pa west-northwestward na umaabot sa may bandang Davao region at kanluran ng Zamboanga Peninsula at Palawan area. So medyo may mga maulan na aasahan dyan. Pero na rest ng bansa, moderate at fairly weather naman. So expected ang humid na panahon at maalinsangan ang magiging buong linggong nating itong mga folks. So wag masyadong mag-dehydrate, madalas po magiging mataas ang ating heat index base na rin sa ating forecast na diniscuss kanina. Yan, so malinaw naman po yan sa ating mga computer models ay negative naman na anumang may mamamataan tayong tropical wave.
Samantala sa ulat lindol naman, tahimik din ang ating seismometer. So mga mailang natural causes lamang na vibration dahil yan sa mga nagkakampanya, lalakas ng mga speaker kasi nila. Yan, may mga pulse na ganyan. Sa sound system po nanggagaling yan eh. Pero the rest, wala naman tayong nakikitaan na medyo malakas-lakas man lang o moderate na earthquakes. Pero kung sisilipin natin sa data feed ni PBOX, mula kanilang madaling araw ay nanatiling mga minor lamang na pagyanig ang naitala at wala namang magnitude 4 plus na na-detect mula sa data feed ni PBOX. So marami-rami ito pero walang umabot sa at least magnitude 4.0 man lang na pagyanig. So mukhang wala masyadong magnitude 4 plus ngayong ngayong April unang linggo ha. Mula naman sa International Seismic Network ay medyo aktibo pa rin ang bandang katimugang bahagi nito ng bansa at sa may bandang Westpac ay mga ilang malalakas-lakas na pagyanig din sa may bandang Mariana Islands at yung paglindol sa may bandang New Britain ay tuloy-tuloy pa rin ang mga aftershocks dyan matapos ang isang mas malakas na pagyanig na umabot nga po ng halos magnitude 6 mahigit. Pero ngayon, mukhang puro magnitude 5 na lamang yung mga cluster dyan sa may bandang New Britain region. Ingat na lamang kung mayroon po tayong mga kababayan natin na nakatira dyan sa New Britain, Papua New Guinea. Pero sa malapit sa Pilipinas, mukhang wala naman masyado tayong latest na mas malalakas sa pagyanig ang naitala. Puro lamang din sa may bandang Southeastern Mindanao at Mindanao na medyo may mga ilang mga pagyanig. Wala masyado sa bandang Luzon. Isa lamang ang nakitaan dito. Ayan o. So, yun lamang at sa atin naman sa bansa ay wala rin tayo na italaan na magnitude 4. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na historical earthquakes for the month of April 2025. Kung nakakailang lindol na po ba? So, load po natin ang month of April 2025. Ayan, makikita po. Medyo kukunti pa rin ang nakikitaan natin dito. At kung bibilangin natin na sa 189 total earthquakes pa lamang po, 187 dito is magnitude 2.0 pataas. At bakit nag-ano siya? Nag-multi refresh lang natin ha. Nagluloko yung ating mouse. I-reload po natin. Ayan. So makikita natin ay 187 yung magnitude 2.0 pataas at nanatiling isa ang magnitude 4 plus natin at magnitude 5.0. So wala pa rin nadadagdagan sa mga ito. Puro mga minor pa lamang ang mas maraming mga naitalang pagyanig. So pagdating sa cluster, pinakamarami sa may bandang Visayas, Mindanao, 148 earthquakes at 41 lamang sa may bandang Luzon area. So mas konti pa rin ang ating total earthquakes na 189 pa lamang ang total earthquakes for the month of April 2025. At narito na naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Lunes, April 7, 2025.
hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, April 7, 2025. Huwag mo kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto mo malaman na hindi natin nasamang umaga. Well, typically magiging maalinsangan lamang talaga ang ating panahon maghapon at chance lamang na magkaroon tayo ng mga isolated rain showers na may mga localized thunderstorms. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman ang pinaka-dynamic events mula sa reading mismo na kay aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.